Dahil dyan, wag na nating patagalin. Nasa linya po natin, walang iba kundi ang chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia. Good morning, Chairman Garcia, sir. Magandang umaga po, Ma'am Tuesday, Sir Tristan. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Ayan. Chairman, sabi nga nung nakaraang linggo na to, kung hindi ako nagkakamali, ay dineklara na election period dyan sa BARMM. At tandaan natin mga kapuso, ito po ang kauna-unahan na parliamentary elections na mangyayari dyan sa BARM. Para sa kaalaman ng lahat, Chairman, kapag ka sinabi bang simula na ng election period, sabi niya parang last Thursday yon. Ano ba yung mga hakbang nakaakibat nito pag sinabi mong, election period na? Anong mga mangyayari? Anong mga bawal? Tama po kayo, Ma'am Tuesday. Sir Tristan, ang pagsisimula ng election period ay pagsisimula rin ng kapangyarihan ng Commission on Elections na pamahalaan ng ating halalan patungo sa September 14, Bangsamoro Parliamentary Elections. At dahil dyan, nagsisimula yung tinatawag nating gun ban na kung saan ipinagbabawal ang pagdadala ng armas sa labas ng kanilang mga tahanan kahit pa nga may lisensya o kahit pa sinasabi natin na mayroong permit to carry. Lahat pong yan ay suspended maliban na lamang kung makakakuha sila ng exemption mula sa Commission on Elections. Number 2 po, meron po tayong mga prohibisyon o pinagbabawal na mga lipatan sa ating pong pamahalaan, lalo na po dyan sa Bangsamoro. Lipatan o kaya naman reassignment o kung ano pa man ng personal movement, yan po ay bawal na bawal. Dahil siyempre pinoprotektahan na napupolitika o mapupolitika yung mga posisyon o yung mga tauhan ng pamahalaan. Nung pong pagsisimula ng ating pong gun ban at nakapag-establish tayo ng 167 na checkpoint sa 105 na mga munisipyo at 3 syudad sa Bangsamoro, naging napakaayos po, wala pong na-apprehend kahit isa na mga violator at halos lahat ay sumunod naman dun sa ating pong itinakda na gun ban. At the same time, sila po ay rumispeto naman dun sa mga checkpoint na nakapwesto sa iba't ibang kritikal na lugar sa Bangsamoro. Nabanggit nyo yung gun ban, Chairman. Unang araw lang nung election period nung Huwebes, may nangyaring pamamaril dun sa, kung hindi ako nagkakamali, isang municipal councilor dyan sa Cotabato yata, yung Midsayap, Cotabato. Yun ba ay kasama na sa mabibilang na election-related incident at paglabag sa gun ban? Tapos may parang pagsabog dyan sa Maguindanao. Doon po sa una, dyan po sa Midsayap, sa North Cotabato, yan po kasi ay labas ng Bangsamoro, hindi po siya kasama sa Bangsamoro. Although yung pong mismong konsehal, yung kanyang bayan naman na kinabibilangan ay parte ng Bangsamoro. So ang report po sa atin ng Philippine National Police base sa kanilang inisyal na investigasyon ay wala itong relasyon sa eleksyon. Mukhang personal na alitan po ito at maaari siya ay nasundan sa labas mismo ng kanyang munisipyo, so sa isang lugar na hindi po parte ng Bangsamoro. Doon naman po sa paghahagis ng Granada, diyan po sa Philippine Army, mukhang Philippine Army talaga ang takay. At sadya, dahil po pag sinabi natin election-related, dapat may relasyon talaga doon sa pagkukondak ng halalan, lalo na kapag ang pakay ay botante o kaya naman kandidato. So hindi pa rin po mai-consider na election-related violence yung dalawang pangyayari na yan. Ayun. Chairman, itong parliamentary elections na ito makasaysayan, dahil ito yung kauna-unaan. Ano yung pagkakaiba nito doon sa usual na ginagawa nating eleksyon at saka gaano ito kahalaga, Chairman? Siyempre po, Sir Tristan, na maliban sa nabanggit yung kauna-unahan sa ating kasaysayan, yan po kasi ay parte ng usapang pangkapayapaan natin sa mga dating rebelde na MILF. So iyan ay bilang pagkilala sa kanilang kapangyarihan at karapatan na pamahalaan ng kanilang sarili. So yung pong mga nakaupo sa kasalukuyan, sila ay tinatawag na transition government. Hindi pa sila talaga elected. So napaka-importante sapagkat ito ay magsasabi ng kakayanan ng ating mga kababayan sa Bangsamoro ng kanilang kahandaan na pamahalaan ang kanilang sarili. Number 2, nakatutok po kasi, Sir Tristan, Ma'am Tuesday, ang international community dito po sa Bangsamoro. Halos lahat na po ng observer na andyan ngayon sa Bangsamoro gustong makita at masaksihan itong pagtuldok sa usapang pangkapayapaan natin at at the same time, syempre yung pagdagsa ng ating po mga proyekto, programa mula sa international community dyan sa Bangsamoro ay nakadepende sa pagkukondak ng halalan. Bakit ito kakaiba sa ordinary nating halalan? Sila po kasi, Sir Tristan, Ma'am Tuesday, ay parlamento. Hindi po sila
katulad sa atin na tayo ay bicameral Congress, Mm-mm. merong higher legislature ang Senado at merong lower ang House of Representatives. Sila ay isa. Isa Yung lang. kanilang executive department at legislative department ay pinag-merge into one at tinatawag na parlamento at ang pinuno nila ay tinatawag na chief minister na Yeah. ine-elect po yan ng mga miyembro ng parlamento. Mm-mm. Kung hindi ako nagkakamali, Chairman, 7 taon bago tayo magkakaroon ng parliamentary elections dyan, magmula nung maging autonomous na yung BARM. Ba't ganun katagal, Chairman? Bago... Ilang beses po itong Ma'am Tuesday na na-reset, na postponed. Madaming issue, madami po mga pinagtalunan, lalong-lalo na po yung issue ng tinatawag na districting. Sapagkat yung po kasi pagdidistrito ng Bangsamoro ay hindi po nakabase sa pagdidistrito ng katulad ng Kongreso natin. So iba po sa kanila doon. Ngayon po, yun po ay kinwestiyon, nagkaroon ng restraining order ng Korte Suprema at kalaunan ay diniklarang unconstitutional. Kung kaya naman ang parlamento ay muli pong gumawa ng kanilang districting law, ito po ngayon sa kasalukuyan ay kine-question pa rin sa Korte Suprema at hanggang ngayon naman walang ini-issue restraining order ang Korte Suprema. 80 ang magiging miyembro ng parlamento at sa 80 yon, 32 ay elected sa parliamentary districts, 40 ay para sa mga political parties, at yung 8 ay elected sa tinatawag na sectoral organizations, parang party list po natin yan. Marami-rami din pala ito na kailangan silang ihalal. Ano po, Chairman? Okay naman na sa ngayon yung mga lahat ba ng posisyon ay may mga nag-file Kandidato. ng candidacy? Ay, opo, doon po sa 32 na parliamentary districts, meron po tayo mahigit 100, 105 na mga kandidato. At doon naman po sa political parties, yung maglalaban-laban sa 40 na upuan. Para sa political parties, meron naman pong 13 na political parties ang nag-participate at dito naman po sa ating sectoral organizations na maglalaban-laban ba sa kababaihan, kabataan, dyan sa tinatawag nila na ulama, doon sa tinatawag na traditional leaders na nila, ay may mga kanya-kanya rin, mga 3 hanggang 4 ang mga naglalaban-laban sa bawat isang klasifikasyon. So, naging napakalusog naman po nitong accreditation process at halos lahat ay inaccredit ni COMELEC. Yun. Chairman, pag national elections, meron tayong tinutukoy na mga hotspots, yung talagang binabantayan na lugar dahil sa posibleng karahasan. Dito ba sa parliamentary elections, meron din tayong ganito? Wala pa po tayong nakikitang dapat ilagay sa COMELEC control sa kasalukuyan. Subalit kahapon lamang po sa Tristan ng Tuesday, naglabas po ang COMELEC base sa assessment ng PNP, AFP, Philippine Coast Guard at ng local COMELEC natin ng isang listahan na kung saan sa buong Bangsamoro may nakikita po tayo na 27 na red category areas. Yan pong red category areas, hindi po nangangahulugang merong recent na violence, kaguluhan, o kaya naman may danger doon sa peace and order. Yan pong 27 dahil lang doon sa kasaysayan nila ng mga nakakarang halalan na may mga nangyaring kaguluhan, alingas-ngas ng konti, pero hindi pa po naman ito latest. Yan po yung minomonitor natin sa kasalukuyan. 27 po ang red category areas at meron din pong 27 na orange naman category. Pag sinabi niyong orange naman, may posibilidad na pwede magkaroon ng kaguluhan pero wala pa pong kaguluhan pa rin hanggang sa kasalukuyan. So, yan po ay masidhin natin minomonitor at tingnan po natin, every week tayo magkakaroon ng reclassification. Baka mag-update tayo kung pwede bang lagay na sa green yung red o yung bang orange magiging red na rin po ba yan. So, lagi po tayo maglalabas upang ang mga kababayan natin sa Bangsamoro ay properly guided din sa kung ano ba ang kalagayan ng kanilang bawat bayan. Ayan. So, syempre, bago yung election period, mayroon muna yung approval ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ma-deputize yung PNP at AFP para sa BARM elections. Ano po ba ang status ngayon ng security operations ngayon sa BARM? Una po muna, yan po ay naaprubahan na ng ating Pangulo, ang ating pong Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ay nailagay na sa tinatawag na operational control and supervision ng Commission on Elections. So more or less tayo na po ang nagsusupervise sa PNP at AFP, kasama na rin ng Philippine Coast Guard sa panahon ng tinatawag na election period. At again, naging napakaganda naman po ang ating relasyon, kooperasyon sa ating pong security forces at tayo po'y magkakaroon muli ng tinatawag na huling yugto ng
ng command conference upang Yun. magkaroon tayo ng mas malawakang assessment sa paghahanda natin sa halalan. Yun. Mayroon pa ba kayong mga kailangang ihabol na mga hakbang o aksyon ngayong nagsimula na yung election period? Ano pa bang hindi natatapos? Halimbawa, imprenta ng balota, kumusta na ba yan? Kumpleto na ba? Kailan madideliver? Ma'am Tuesday, Sir Tristan, ngayong araw na ito maaari matapos na yung pag-iimprenta natin ng lahat ng balota ng buong Bangsamoro. Kahapon po kasi tinatapos na yung Maguindanao del Norte at natapos na po ang halos lahat ng balota ng Basilan, Tawi-Tawi, Lanao del Sur, Maguindanao del Sur, kasama na rin po ang Special Geographic Area. So ngayong araw baka tapusin na natin ang lahat at pagkatapos bigyan lang kami ng mga susunod na 2 linggo upang magkaroon ng tinatawag na verification ng mga balota. Dahil remember po, automated ang eleksyon sa Bangsamoro at ang bawat balota ay kinakailangang masubukan kung ito ba ay tatanggapin ng mga makina. At yan po lahat ng balota natin sa Bangsamoro ay 2.3 million lahat yan dahil 2.3 million po ang mga botante natin sa Bangsamoro. 1:1 ang ating pong pag-iimprenta ng balota. Meron din po tayong inimprenta, natapos na rin po kami yung voters information sheets. Lahat po ng mga kababayan natin sa Bangsamoro ay amin pong bibigyan ng voters information sheets. 4 na pahina po yun bawat isa. Naandyan ang mga pangalan nila, ang address nila, ang kanilang precinct numbers, saan sila boboto. Naandyan din po kung sino-sino yung mga kandidato sa kanilang distrito at mga panuntunan sa pagboto. Mga first week of August po, magdi-deploy na tayo ng lahat ng kagabitan sa buong Bangsamoro upang kahit paano ay maihanda na yan, mailagay na sa mga iba't ibang hub ng komisyon sa lahat ng probinsya ng Bangsamoro. Chairman, sa pangkalahatan, ilang porsyento ng handa ang Commission on Elections para sa parliamentary elections dyan sa BARM? At saka ano yung challenges na kinakaharap nyo dito sa eleksyon na ito? Mga 90% na po tayong handa. Ang kulang na lang at medyo matindi pang challenge natin ay siyempre yung pong pagtitraining ng ating mga guro. Yun. Bagamat ang mga guro natin na maglilingkod dyan sa Bangsamoro ay nakapaglingkod naman halos lahat dyan sa parliament election natin noong 2025, yung May 12. Siyempre, kinakailangan iba ang paghahanda natin dito dahil may posibilidad kasi na may mga guro na hindi makapaglingkod sa araw ng eleksyon. Nangyayari po yan nung nakaraang 2022 elections. Isipin nyo, lahat ng guro sa Cotabato City ay hindi nakapaglingkod. Buti na lamang ang COMELEC ay nakapaghanda ng mga puwersa ng Philippine National Police upang humalinin doon sa hindi makakapaglingkod. Ngayon po meron tayong kulang-kulang 3,000 na PNP personnel na tinetrain namin na kung sakaling may mga guro na hindi makapaglingkod, Ma'am Tuesday, Sir Tristan, sila ang papalit sa araw ng halalan. Ayun, mabuti na yung may gano'n, may contingency. Kasi nga naman, May plan B. May plan B. Hindi natin alam kung anong mangyari o kung ano ba pang dahilan na hindi makakapagserbisyo yung mga guro. Nabanggit nyo yung kanilang training. Siyempre, mayroong kaakibat din yan, yung kanilang pagsiservisyo, Chairman. Yung pondo ba? Honoraria Budget. ba yun? Yung tawag nila dyan? Opo, ako, Ma'am Tuesday, napakagandang katanungan at yan ang hinihintay din ng lahat. Kaya nga. Maliban po sa dinagdagan natin yung kanilang honoraria katulad ng binigay natin nung ating eleksyon, nung nakaraang taon lamang, yung ating national and local election, ay dinagdagan pa po namin ng additional 1,000 ang lahat ng mga guro. So more or less po, may 3,000 na dagdag ang lahat ng guro na maglilingkod sa Bangsamoro. Dahil nga siyempre, dahil kauna-una ang eleksyon, number 1, number 2, gusto natin na maingganyo naman kahit paano, hindi man nito ang kanila talagang pakay, ang mga kababayan nating mga guro na maglingkod sa araw na eleksyon. So more or less, may additional 3,000 pesos po sila. Across the board, lahat po yan. Kahit po ang mga tinatawag na support staff, kahit yung mga tinatawag nating DESO, yung mga principal, ay lahat po sila may dagdag na honoraria sa araw ng eleksyon. Yung regular at sa plano ba? po namin, sa mismong araw din ng eleksyon ng Tuesday, Mabibigay. kung hindi man sa gabi, sa gabi, kapag dinideliver na nila yung mga gamit hanggang madaling araw, ay hopefully po maibigay na kaagad natin at hindi na sila maghihintay. Ayun. More or less, kailan natin malalaman ng result ng eleksyon? Sa gabi po ng halalan, alam na natin kung sino ang mga napanalo at ang proklamasyon pwede mangyari kinabukasan. Wow, mabilis, ano? Yun ang kagandahan sa automated. automated din naman. Yun yung magandang positive, walang magmamanipula doon sa resulta, di ba? Makikita mo kaagad din. Walang chance na yun ay mahadaya, madagdagan, mabawasan, dagdag-bawas na sinasabi. Kasi pagkatapos magkakaroon ng resulta. Pero bukod dyan sa parliamentary elections, Mamo, meron ding pinaghahandaan ng COMELEC na special elections sa Oh, yan. Cavite.
mayroon din sa Merong Cavite. plebisito yata sa Paranaque, even sa Naga. Mhm. Yung sa Tama po Naga, kayo, ano Sir yata Tristan. yun? Opo, Ma'am Highly Tuesday. urbanized. Mm-mm. So yung Tama Cavite, po kayo. yung Cavite chairman, kailan ba yung gagawin? Sa Cavite po ay August 29 ang ating pong special Mas election mauna dyan. May pala kulang-kulang kalahating milyon o almost 450,000 ang mga botante sa nag-iisang distrito ng Cavite. Napakalaki. At as of nung nakarang araw, yung last day ng filing nung 17, ay 5 po ang nag-file. Kasama po sa 5 yan ang incumbent na mayor ng Dasmariñas, Cavite. At siyempre, inaasahan natin magiging maayos din ang halalan dyan sa buong Dasmariñas. Bagamat, again, dahil special election ito, ang budget ay kay Comelec kinukuha. Katulad ng amin nabanggit, medyo humahanap kami ng mga pinagkukuhanan ng budget sa mga savings namin. At kami ay magre-realign ng ilan namin proyekto at programa. Dahil nga, siyempre, nagulat naman tayo, hindi natin inaasahan na may ganyang klaseng pagbakante sa posisyon. Sabi ng Korte Suprema, at all costs, kinakailang isagawa ni Comelec ang special election. At tawag nito, kayo ang magpupondo nun. May pondo pa, chairman. Yun nga po, ginagawa namin ng paraan, Ma'am Tuesday, ang ating pong special election. 198 million kasi ang kailangan na gagastusin natin, bagamat ito pong Dasmariñas Cavite Local Government Unit ay nangako ng tulong sa amin ng mga more or less 50 million. So, more or less, konting-konti na lang naman po ang kakulangan namin at sa kasalukuyan, mag-i-imprenta na rin kami ng balota para dyan sa Cavite. Yan po ay manual election. Hindi po ito automated election. Manual At pala yan. dahil po dyan, ay mano-mano rin isusulat at bibilangin yung mga boto po dyan. Ayun. So yan muna, napakaabalan nyo ngayon, chairman. Itong linggong ito ba? Ano ba ang aasahan natin sa Comelec? Itong darating na linggong ito. Ay una po muna, siyempre dapat po din mauntindihan ng mga kababayan natin. Meron po tayo mga plebisito. Katulad na nabanggit ni Sir Tristan kanina, may plebisito po tayo sa Naga City. Ha? Yan. Ang boboto sa highly urbanized city ay ang buong Naga lamang, hindi kasama ang buong probinsya ng Camarines Sur. At siyempre meron po rin po kami mga ilang plebisito katulad ng pagbabago ng pangalan dyan po sa Ayala, Alabang at natatlo pang bayan sa buong Pilipinas kasabay yan ng barangay and SK elections. Ngayong linggong ito, magfo-focus po kami dyan sa barangay and SK elections natin na mangyayari din sa November 2. Wala po itong postponement. Hanggang sa kasalukuyan, yan pa rin po ang batas natin. May barangay pa bala sa November. Mayroon. Ngayong taon na to, makulay ang mundo ng Comelec. Nakakapagpahinga pa ba kayo, Chair? Kaya Sa nga. totoo lang po, talagang ito ang tinatawag na natin ngayon na super election year, ang Oo nga. 2026. At talagang nakafocus tayo. Siyempre, meron pang budgeting process na naman. Oh, yan. Siyempre. Diyan po sa ating kongreso pag pumasok pagkatapos ng SONA ng ating Pangulo. Ayun. Yun. Pahingahin muna natin sa Chairman. Kaya nga, linggong-linggo ha. May susunod pang interview yan. Chairman, salamat po sa oras po ninyo. Wag po kayo magsasawa. Maraming salamat po, Ma'am Tuesday, Sir Tristan. Mabuhay po kayo at sa inyong programa. Thank you, Salamat Thank you po. Magbuhay po kayo sa Comelec. Salamat po si Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Hectic ang